pansinin nyo yung dahon niya, hindi naman siya maliit and hindi rin siya sobrang malaki. So, tingnan nyo yung napuproduce niyang mga aerial roots, sobrang lalaki na din. Ayan, ayan na siya guys, ang laki na nung mga dahon na napuproduce niya. Hi guys! Welcome back po ulit sa ating channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po sa channel ko, please consider subscribing kasi dito sa ating channel, pinipicture natin ang iba't ibang klase ng halaman, plant propagation, plant care tips, at iba pa. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin or ang i-share ko sa inyo ay kung bakit yung mga halaman natin, especially yung mga trailing plants na kapag tumatagal sa atin ay lumiliit yung dahon nila, and aalamin din natin kung bakit nagpuproduce or ano yung mga dahilan kung bakit nagpuproduce ng malalaking dahon yung ating mga trailing plants. So bago tayo tuluyang magsimula guys, yung mga sasabihin ko sa inyo ay based on my experience, hindi po ako expert. So magsimula na po tayo. So kaya yun guys, yung napili kong i-share sa inyo kasi marami ring nagtatanong sa ating comment section kung paano magkaroon ng malapad and malalaking dahon yung ating mga philodendron, pothos, or monstera man yan na gumagapang or nagtitrail. And marami rin yung nagtatanong na yung mga pothos nila dati nung nabili nila is malalapad or malalaki yung dahon. Pero nung makailang buwan na yon sa kanila, maliit na yung napoproduce nila. So unahin na natin guys ay ang philodendron na heartleaf. So ilalapit ko kayo para mas makita nyo yung difference nila. So eto guys yung ating heartleaf. Kayan, mapapansin nyo ang laki na ng dahon niya. And kapag dating naman dito sa padulo na, ganyan na yung napoproduce niyang mga dahon. So may malalaki and may maliliit. Ayan. So, di ba kapag nagsimula na yung ating plants na mag-produce ng malalaki, aasahan na natin yan na yung susunod na mga bagong dahon niya ay malalaki. So, ano ba yung possible na nagiging dahilan kung bakit maliliit na yung napoproduce nila na mga bagong dahon? So, based on my observation guys, nakakatulong dun sa ating mga halaman na mag-produce ng malalaking dahon, especially yung mga ganitong nagtitrail, ay meron silang hinahawakan or kapitan katulad ng pole, or kung wala man tayong pole, yung mga nakadikit sa pader or sa puno. So, mauobserbahan nyo yon na malalaki na yung naipuproduce nilang mga bagong dahon, unlike nito. So, ang nagiging dahilan yan guys, pagdating dito, ayan, mapapansin nyo, may pole pa siyang kinakapitan. And, pag lumalaylay na siya katulad nito, tingnan nyo na yung napoproduce, ang liliit na. So, kailangan talaga nila ng kapitan o gagapangan para tuloy-tuloy na mag-produce sila ng malalapad or malalaking dahon ng halaman. So, napapansin ko rin kasi guys na once na wala na silang hinahawakan or ginagapangan katulad ng pole, ganito yung nangyayari sa kanila. Yung pagitan ng node nila ay masyado ng mahaba, and mapapansin nyo rin na yung katulad nitong ating pinatipartita, so gumagapang din to, ay yan, makikita nyo, may node siyang napuproduce pero wala siyang dahon hanggang dito sa dulo. Kung meron man siyang dahon na napuproduce katulad nito, tingnan nyo, malaki yung last na dahon niya, and nung sinibulan siya, yan, ganito nakaliit yung sumibol na bagong dahon sa kanya. And yung the rest, tingnan nyo guys, node na lang yung napuproduce niya and aerial roots, wala nang mga bagong dahon. Ito, ayan. Ito, magiging dahon to, I think, pero maliit. So, yun yung nagiging dahilan kung bakit maliliit yung napuproduce na mga dahon ng ating plants. Naman tayo dun sa ating mga pothos. Ayan, kapag wala, katulad nung sabi ko, kapag wala silang hinahawakan,
maliliit na yung napuproduce nilang mga bagong dahon. Kung susunsunin nyo yan guys, dito tayo nagsimula hanggang dito. So may hinahawakan siya na bakal. So lalawit na siya dito, ayan. Halos ganun pa rin yung dahon na napuproduce niya, pero pagdating dito sa dulo, ayan, maliliit na yung napuproduce niyang dahon. So yung iba, mas gusto nila na, lalo na kapag ganitong photos na ganito kaliliit yung dahon niya. Pero depende rin naman sa inyo yun guys. Ayan o, tingnan nyo, lumalawit na siya. And ang pinagsimulan na tinanim nung kapatid ko dito ay, ayan, tingnan nyo, ang lalaki na nung dahon. So sa mga unang sibol ng inyong halaman and hindi pa yan lumalawit na katulad nito, yung mga dahon na puprodusin niya ay malalaki. Pero kapag lumawit na yan, ayan, katulad nung una kong pinakita sa inyo, ayan, ang liliit na rin nung mga napuproduce niyang mga dahon. Kaya kung gusto nyo guys ng malalaki or malalapad na dahon ng inyong mga plants, katulad nitong photos na to, ay kailangan nyong lagyan sila ng pole. Ito yung manjula natin guys. Ayan. Tinanim yan ng kapatid ko. Ganito kalalaki na yung dahon niya. Diba? Ang laki. Ayan. And mapapansin nyo rin, habang gumagapang siya dito sa ating pole, ay malalaki pa rin yung kanyang mga dahon na napuproduce. Pero kapag lipas ng panahon na na-reach na niya itong ating pole, asahan nyo na liliit din yung mapuproduce na mga dahon nitong ating manjula. Kaya, i-maintain nyo na may hawakan yung mga plants na katulad nito. So, dito tayo guys. Ayan, papakita ko sa inyo to. Itong ating lupinum. So, tingnan nyo. Ganito kalaki na yung pinagsimulan niya. Ayan, ganyan. And, habang gumagapang siya dyan, lumalaki na ng lumalaki yung mga dahon niya hanggang malapit na siya talaga dun sa matured form. So, ganito yung itsura niya and ito yung latest. So, ang isa din dahilan kung bakit gumalaki yung mga dahon ng plants natin ay nagmamatured na sila. Maliban sa may kinakapitan silang pole, pumupunta na rin siya sa pagmamatured ng dahon. And, ang isa pa rin sa nakakatulong para mag-produce siya ng malalaking dahon, dinidilig ko yan guys. Kapag nagdidilig kami ng mga halaman na may pole, katulad nito, hindi lang sa puno o dun sa paso namin siya dinidiligan. Dinidiligan namin yan hanggang dito sa pole. Kasi alam naman natin na yung plants natin nakakabit yung ugat dito sa pole para makasipsip din ng tubig yung ugat na nakakapit dito sa ating pole. So, panatilihin nating moist or basa yung pole ng ating mga plants kasi nakakatulong din yon para mag-produce sila ng malalaking dahon. So, itong ating guys, Brazil, isa rin to sa best example na pagpuproduce ng maliliit na dahon. Pansinin niyo yung mga dahon niya na nakakabit dito sa pole. Ang lalaki na din, pero nung lumalawit na siya, ayan, maliliit na rin yung napuproduce niya. And yung distance sa pagtubo ng node nila ay masyado nang mahaba, unlike kapag nakakapit sila sa pole. So, ayan, sana naliliwanagan kayo dun sa binibigay kong example para sa inyo. So, dito guys, ayan, etong ating Monstera adansonii, ayan, ganyan yung itsura niya. Pansinin nyo yung dahon niya, hindi naman siya maliit and hindi rin siya sobrang malaki. So, ang kwento nito guys, lagi kong sinasabi sa inyo na wala kaming pole kaya dyan ko siya pinakapit sa puno. And napansin ko guys, habang gumagapang yung ating plants, tingnan nyo yung napoproduce niyang mga aerial roots, sobrang lalaki na din. Ayan, pansinin nyo. And katulad ng sabi ko sa inyo, ang liliit ng distance ng pagtubo ng node nila kapag may kinakapitan nila. Yan din yung the best example guys. And pansinin nyo, gusto nyo ng malalaking dahon ng Monstera adansonii. Ayan, tingnan nyo. Ang laki na nito. And ayan na siya guys, sa puno. Ang lalaki na nung napuproduce niyang mga dahon. Ayan.
Ewan ko lang kung napakita nyo, pero ayan na siya guys. Ang laki na nung mga dahon na napuproduce niya. And napansin ko rin na habang lumalaki yung dahon na napuproduce niya, lumalaki na rin yung katawan niya. Tingnan nyo. Ayan. Medyo mataas nga lang kaya hindi ko siya mailapit sa inyo. Ayan o. Tingnan nyo yung ito. O, ang laki na niyan. Tapos dito sa baba, maliit pa. So, kung gusto nyo ng malalaking dahon ng inyong mga halaman, kailangan may kinakapitan siya na kahit na puno, kahit na pader, or nung pole. Ayan, guys. Sa philodendron din, meron akong example sa inyo. So, dito tayo. Ito kasi, hindi na namin siya nalagyan ng pole dahil nga, medyo mahirap talaga or hindi kami gumagawa. Ayan o. Tingnan nyo. Diyan siya nakatanim sa pot na yan, sa red. And yung mga pinanggalingan niyang dahon ganito. Pero habang umaakyat siya dyan, ayan o, ang lalaki na ng mga dahon niya. Hanggang dun sa, ayan o, kita niyo yan. Tapos yung nandyan pa o. Yan. Ito yung philodendron green emerald ata yan. Ayan, ang lalaki na. And yung natin, yung pothos, ayan. Maliit din yung pinanggalingan na na dahon. Ayan siya. And habang lumalaki siya o gumagapang, ayan yung napuproduce niyang mga bagong dahon. Ang lalaki. Diba? Ang lalapad. Ayan. Sa puno na lang namin siya pinakapit kasi wala kaming pole, guys. Ayan. Tapos, itong ating pothos, ayan, guys, oh. Ang liliit na napuproduce na niyang mga dahon. Ayan, tingnan nyo. Hanggang dito sa dulo, ang liliit na ng napuproduce niyang mga bagong dahon. Ayan. Dito naman, tingnan nyo to guys. Ito din. Itong ating Scindapsus Silver Lady. Ang laki na ng dahon niya. And, bumababa na siya dito. Ayan o. Ayan. Ayan. Lumiliit na. Paliit ng paliit. So, habang gumagapang yan, liliit ng liliit yung dahon niya. And, lalaki ng lalaki yung distance nung mga node nila sa isa't isa. So, ito rin. Itong ating silver sword. Ayan. Philodendron silver sword. Ayan. Maliliit yung dahon. And, habang lumalaki siya guys, o gumagapang, tingnan nyo, malaki na yung napoproduce niya. So, yun lang yung gagawin natin para magkaroon ng malalaki at malalapad na dahon yung ating plants. And kung ayaw naman natin ng lumalaki ng sobrang malaki yung dahon ng plants natin, so, wag nyo na siyang lagyan ng wag nyo na siyang lagyan ng pole, hayaan nyo na lang siyang lumawit or gumapang. Ayun guys, nabigyan ko na kayo ng idea kung paano natin mapapalaki yung mga dahon ng mga trailing plants natin and kung ano rin yung nagiging dahilan kung bakit habang tumatagal ay lumiliit yung pagpuproduce ng dahon ng inyong mga halaman. Pero guys, hindi lahat yon applicable sa mga halaman natin kasi may plants tayo na hindi gumagapang na lumiliit or matagal lumaki yung mga dahon ng kanilang plants. Ang dahilan nun guys, based on my observation ay maliit or hindi enough yung space na pinaglalagyan nila. Kung gusto natin mapabilis lumaki or lumapad yung mga dahon ng plants natin na hindi gumagapang, ilagay natin sila sa tamang pot para mapabilis din yung pagkakaroon niya ng malalaking dahon. So yun lang yung na-obserbahan ko guys, kapag minintain natin yung plants natin sa maliit na lagayan, matagal siyang lumaki, matagal mag-produce ng mga bagong dahon na malalaki. Pero kapag nilagay natin sila sa tamang pot, asahan nyo na mabilis siyang magpuproduce ng malalaking dahon. So ayun guys, nakita nyo na yung mga the best example do sa aking explanation. And sana may natutunan kayo doon. So kung gusto nyo guys na lumaki yung dahon ng mga plants ninyo or kung paano natin mapapabilis magkaroon ng malalaking dahon yung ating mga halaman katulad ng philodendron, pothos, ganun yung gawin nyo. Pwede nyo silang lagyan ng pole
pwede nyo siyang idikit dun sa mga puno, or pwede nyo naman siyang pagapangin sa pader ng inyong bahay para ma-maintain or magkaroon siya ng malalaki na dahon. Pero again guys, yung mga sinishare ko sa inyo ay based on my experience, and kita nyo naman yung plants natin. Bukod doon sa mga sinabi ko sa inyo, lumalaki talaga yung mga dahon ng ating plants kapag nagmamatured na. So yung gapangan, yun yung isa rin sa nakaka-encourage na mas mapabilis yung paglaki ng dahon nila. Hindi dahil sa fertilizer, kundi dahil dun sa hinahawakan nila. Ang photos kasi guys, kahit matured na siya, kung wala siyang kinakapitan or hinahawakan, maliit pa rin yung mapuproduce niyang mga bagong dahon. So, ayun lang guys. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. Hanggang sa susunod, bye!